Oh, we are here. We're going to have evangelism, and the church prepared all these gifts. It has rice, spaghetti sauce, bread, cheese, and then also they ordered rotisserie chicken. So it will be gift giving, but also at the same time sharing the gospel. So then they will hear the good news about Jesus Christ. Thank you. Welcome. Pray for me. God bless you. Masaya. Tayo pinagpapasalamat sa Diyos sa isang espesyal na araw na to na binigyan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Iba po ang araw na to. Binati mo na ba yung katabi mo ng maligayang Pasko? Maligayang Pasko! Maligayang Pasko sa ating lahat. At hindi lang maligayang ako hindi pinagpalang araw para sa bawat isa sa atin. Okay? So, marami po tayong inihanda. Nawa ay maging masaya talaga tayo sa mga... Gutom na po ba kayo? Hindi pa. Sa mga nakakarinig ko ng words na ito, ang gusto niyo po na ito ay ang Jesus Word Lightness po, yung ating pong fellowship ay po natin sa umaga nito. Kaya i-encourage ko namin mga na tayo po'y makinig at mamaya po ay nais namin na makapag-minister din sa inyo. Kami po ay makapanalangin. May pag-pray po namin kayo, lalo na yung mga may sakit. Dahil naniniwala po tayo na ang Diyos po ay nagpapagaling. Tama po ba? Yan. At hanggang sa oras na ito, nananalig tayo na ang Diyos ay kasama natin dahil itataas namin walang ibang grupo, walang sino mang individual, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus sa ating kalagitnaan. Pwede ko bang i-invite yung ating mga ng Panginoon. Hallelujah! Bigyan po sa natin yung masigaw palakpakan ang ating Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. On behalf of our family, kami po ay nagpupuri. Umiiyak po ang aking puso sapagkat kami po ay isa pong karangalan na mag-spend ng aming Christmas Day, Christmas Eve sa bawat isa sa inyo. At bago po kami, hinito po yung ating mga pamilya upang bumati sa inyo. Nais ko munang dalhin yung mabuting balita. Kasi po ito po talaga yung pinakadakilang regalo na kaya nais ko namin dalhin sa bawat isa sa inyo. Mag-tamis po tayo para yung kalahati po dito yung maintindihan. Okay lang po ba? Okay. So, I am going to preach about the greatest gift. And what is the greatest gift? Ano ba yung pinakadakilang regalo na gusto mong matanggap? Naalala ko po nung maliit ako, pag Christmas na nagtatahi
damit ang nanay ko. At kami po ay mamamasko sa aming mga ninong at ninang. So, nag-expect kami. So, when we were young, my mom would make some clothes for us. And then we would go to our godfathers and godmothers and expect them to give us gifts. And that makes us happy, right? So, mga kapatid, anong po ang bawat isa sa atin ay mayroon pong regalong naghihintay. Pero mayroong isang dakilang regalo ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Amen po ba? Gusto nyo mag-amen? Okay. So, bago yung nais ko pong ikwento, on the way here, mayroon po kami nakasabay ng aming asawa ng isang guro. He's a 30-year-old man, and he's a teacher in the Indian Reservation in Arizona. Ito pong lalaki nito kasi doon po siya sa Indian Reservation. When he applied to teach in the States, he has to spend more than $1 million. Sabi niya 1.3 million in order to go to the States. So when he went there, he didn't realize na makakaranas siguro siya ng ganung kalungkutan because in the Indian Reservation where he was, it's like 40 minutes away from Kabiasnan. So he has to drive, he doesn't drive. So every week, somebody probably has to drive him around to get some food. At pagkatapos naman, nakikita ng mga teachers at ng principal yung kalungkutan niya, binibigyan siya ng suporta. Last year when nagbalik siya dito sa Philippines, tinanong ng principal kung ano yung pwedeng daling regalo. Ang ginawa nila, yung kalahati ng kanyang pamasahe ay sinuportahan ng mga teachers doon. So kalahati lang ang kanyang fare. And then this year, the principal said, "What kind of gifts do you want us to give to your family?" Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Chocolates. Chocolate lang daw. Nung umuwi siya, isang box ng chocolates ang dala niya sa pamilya niya. Right? So for him, the greatest gift that he can bring to his family and friends is a box of chocolates. A box of chocolates. Spam sana ang nangingin mo. O kaya naman, Vienna sausage. Kasi, yun ang gusto natin di ba? Pero sabi niya, sa palagay, sabi ko sa kanya, I think that's good because that's something na hindi masyadong nakakailangan. So sabi niya, sabagay marami akong mga mahal sa buhay and friends, so pwede kong ipamigay ng mga chocolates. So, tingnan po natin, kung tatanungin ng bawat isa sa atin, may bawat isa sa atin mga hinihiling sa Panginoon. What kind of gift do we want to expect from God this Christmas? Ano yung greatest gift? Some people will say, I like health. Lalo na sa mga may sakit. O kaya naman doon po sa mga walang family, I want a gift of family. Gusto ko may mapangasawa, right? Or gusto ko namang gumanda yung aming buhay. Magkaroon kami ng maraming pera para sa aming mga pangailangan. Right? We all have that longing to have the gift from God. But you know what? Kung titignan po natin, ang Diyos ibinigay niya yung best gift sa atin. And now we are celebrating Christmas. Alam niyo po, kung titignan po natin, kaya tayo nakapagsimula ng magbigay ng mga regalo. It's because God gave us the gift. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave." He gave. Ano yung binigay niya? He gave His only begotten Son. Sabi ng salita ng Panginoon, that whosoever believeth in Him will not perish, should not perish, but have everlasting life. So, ibinigay ng ating Panginoon ang pinakadakilang regalo ay binigay ng Diyos sa sangkatauhan ay ang kanyang anak mismo, ang Diyos mismo. So, why is Jesus Christ the greatest gift? You know why? He's special. Kahit sa isa lang, sabi ko ng begotten Son. He is the only one. Wala nang iba. Amen? Wala na. Kasi kailangan yung pong ibibigay ng Diyos, the best. Dahil mayroong mission ang Panginoon. Mayroong mission ang Diyos sapagkat tayo po ay makasalanan. We have to have a Savior. And no man can save us. Hindi po, wala po. Dahil po sabi sa salita ng Diyos, all have sinned and fall short of the glory of God. And the
tayo upang tubusin ang ating mga kasalanan. At ang Panginoon ang ginawa niya doon is hindi po tayo karapat-dapat. We are not worthy. Yung halaga ng binayaran ng ating Panginoon, hindi dahil tayo po ay mabuti. Sapagkat hindi po, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Ang ating pong mga makikita natin, hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan. Pero ang kaya lang magbayad ng ating mga kasalanan ay ang Panginoon Jesucristo. Hindi po makikita natin greatest gift because He's the only one. Hindi po mapapantayan ng Panginoon. Walang kayang magbayad ng ating mga kasalanan at hindi rin po tayo karapat-dapat. We are not worthy. Pero tayo po ay sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, sa Kanyang pong biyaya, sa pananampalataya, tayo po ay maliligtas. So titignan natin, ang Panginoong Jesucristo ay naparito, right? But this gift, walang halaga po ang regalo kung hindi mo tatanggapin. Is that correct? Kung hindi kayo magpunta ngayong araw na ito, wala po kayong matatanggap na regalo, right? Alam niyo po, itong regalo na ito, prepare pa ng Panginoon, even from the beginning. Doon po sa hardin ng Eden, nung bumagsak sa kasalanan, si Adan at Eva, pinipare na ng Diyos. Sabi niya nun, yung binhi ang mag-destroy doon sa ulo ng kaaway. So yung nandun na po na there's a struggle between evil and good, there's a struggle between God and Satan. Pero sinabi doon, matatalo yun pong si Satanas, mananalo po ang Panginoon. At napagtagumpayan po ng ating Panginoon ang kasalanan at kamatayan at si Satanas doon po sa krus ng Kalbaryo. At nung nabuhay siyang muli, ipinakita niya na kaya niya pati kamatayan, kaya niya pong ito pong pagtagumpayan. So ganun po, makita natin na narito po na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo for you and me is the greatest gift. Because you know why? Hindi lamang kung pinagtagumpayan niya ang kasalanan, kamatayan, kundi binigyan din po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sino ang gusto ng buhay na walang hanggan? Amen! Right? At alam niyo po, bago po ako, before I became Christian, I had the fear of death. Meron yung time na namatay yung lolo ko, si Lolo Adon. Pagkatapos po, namatay din po si Alice. Yung Alice po kasi parang kasing edad lang po ng kapatid kong si Raquel. And she was like, probably 16 years old. Namatay po si Alice. So, namatay yung lolo ko na matanda. Tapos yung aming ding pinsan na si Alice, namatay din. So, sa feeling ko, if the old can die, my grandpa, and the young may die, then I'm next. Hindi po ko nagkaroon ng kapayapaan. Nagigising po ko in the middle of the night, namamawis, dahil natatakot ako mamatay. And every person that I meet, somebody's whispering in my ear, that person is gonna die, and you're next. And you know what? My life is like full of fear. I couldn't sleep, and I was like, I thought I'm going crazy. I said like, oh, who can save me from this? Then somebody shared me the gospel. Ang mabuting balita na si Jesucristo ay narito upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Then I realized that even if I die, meron po rito tayong, kami po ay nakikiramay sa pamilya ng may namatayan. Pero ang pangako ng ating Panginoon, though we die, someday He will raise us again and we will live with Jesus Christ. Amen? That's His promise. Alam niyo po ba, nagbigay sa akin ng pag-asa sa aking puso. Ngayon, hindi na po ako namamatay. Yes, I will be sad when I go. My family is here, my husband is here, my daughter is here, I love them. But I know someday, I'm gonna die too. Every one of us, definitely, pag ikaw ay pinanganak, you will die. But then, Jesus Christ came here. That's the reason why Jesus Christ came here. Ang purpose ng ating Panginoon in the beginning, that you and I will have that fellowship with God. But when Jesus Christ came, He restored that fellowship. Hindi na po tayo magiging separated from God. We will now have that relationship
relationship with God. Sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Amen! Alam niyo po ba, someday, pag nakikita ko si Trump, my husband is not a Trump person, but I'm going to say this. Or even Prince Charles, pag nakikita ko si Prince Charles, parang nakakaroon din sa puso ko. Because I grew up, when my father died when I was 11, parang ang pakiramdam ko, walang nagtanggol sa aking buhay. In fact, sabi ng kapatid ko, pinabayaan niyo ako. Because when my brother was 9 years old, doon namatay ang kapatid ko. Eh, ako naman 11 years old, yung kapatid ko 13, at yung panganay namin 15 years old. Eh, yung nanay ko din, 34. Ganyan lang siya. So, she was so young. Nung namatay ng tatay ko, sobrang kalungkutan sa bahay namin kasi madaling araw aalis na yung nanay ko, wala nang natira kami lang. Alam niyo naman, sa ating mga Pilipino, parang sinasabi natin may multo. Yan, di ba? So pagkatapos ng aalis yung nanay ko ng madilim pa, tatakbo ako doon sa pintuan nila Auntie Dali at saka nila Uncle June. Nandun ako sa labas hanggang sumingay na yung liwanag, saka ako tatakbo doon sa bahay namin. Because I felt so lonely. I felt like nobody is going to defend us because my father is gone. So, but you know what? Ang Panginoon, tayo po ay magiging anak niya forever. And you know what? I'm so happy to see all of you here. But I want to see each one of you in heaven. Amen? This time, you know what? Mga kapatid, mahirap man tayo. Sinasabi ko sa inyo itong mga kapatid namin, the reason why we came here, because we want to share the blessing. Right? Because God has blessed us, we want to share the blessing. But the most important thing, we want to share Jesus Christ. Because all of this, mauubos yan. Pero yung relasyon nyo sa Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Alam mo ba ang implikasyon ng greatest gift na ito na ibinigay ng ating Panginoon? Unang-una, the Holy Spirit will dwell in you. You will never be alone in this life. Pag tinanggap mo ang Panginoon, sabi sa Revelation 2:20, Behold, I stand at the door and knock. Whoever hears my voice and open the door of your heart, or his heart, or her heart, I will come in and sup in with you. So if every one of you, God is knocking at the door of your heart right now. Noong dumating po ang Panginoong Jesucristo dito po sa mundo, alam niyo po, kumakatok din siya. Wala pong nagbukas sa kanya. In fact, meron po, doon po sa sabsaban doon ipinanganak. Isipin niyo po, ang hari ng mga hari, dahil sa kanyang salita lamang, out of nothing, everything was created. The King of Kings and the Lord of Lords came in a humble position. Doon po sa sabsaban ipinanganak ating Panginoon. And you know what? What is the implication or the significance of this? Kahit po tayo mahirap, naroon ng Panginoong Jesucristo. He's talking to you right now. The King of Kings and the Lord of Lords wants to have a relationship with you right now. Not just a superficial when we pass by the church, we do the sign of the cross and say yes, you know. But this time, He wants that meaningful, personal relationship with you. Di ko po alam yun na ang relasyon ng Panginoon whenever I just go to church. Di pala eh. Pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo sa iyong puso, pinag-buksan mo ang iyong puso, He will reign, He will dwell in you. So yun ang implication ng greatest gift na ito. That the Holy Spirit will dwell in you, He will never leave you nor forsake you. And you know what? The other implication of this greatest gift, mga kapatid, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi sa salita ng Panginoon, dahil sa kanyang masaganang biyaya, nagkaroon po ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. You know what? It's not just the present sin, your past sin, and even the future sin, biniyagan na ng Panginoong Jesucristo ito sa krus ng Kalbaryo. Amen? Biniyagan na ng kasalanan mo. Yung mga pagchichismis mo sa mga kapitbahay mo, sa mga tinatanim mong galit sa puso mo,
Sa anumang kasalanan. I'm not judging you because I myself, marami akong kasalanan. Pero ito po ang pangalan ni Jesus Cristo. Itinigis niya ang kanyang dugo upang hugasan ang ating mga kasalanan. But, mga kapatid, there is the indwelling of the Holy Spirit. There is the forgiveness of our sins. Alam niyo po, ang isa pa ng implication ng greatest gift na ito, you will have eternal life. Gaya na po sinabi ko sa inyo. I want eternal life. I want to see my mom someday. And my dad that I only saw for 11 years of my life. Itong tatay ko, nakita ko lang ng 11 years ng buhay ko. I don't even have a picture with my dad. I only remember the face of my dad in a picture. And I know each one of you, nakaranas ng kamatayan. Nanay mo, tatay mo, right? You, ate mo, yung kapatid mo si Lisa, si mama mo, si Uncle George, right? Si Papa, all of you guys, nakaranas ng kamatayan. Nobody here can say, I never lost anybody. Lahat po tayo, nakaranas ng kamatayan. But then, ano ba yung importance ng buhay? Someday, because of Jesus Christ, mayroon tayong eternal life. This is not my word, but the word of Jesus Christ. For God so loved the world that He gave each one of you. Mga pangalan nyo, Auntie, Abby, Maria, Rema, Denaline, Violi, Dana, what's your name? RJ, what's your name? Diamond? Okay, all of you, you can put your name in that verse. Yung pong pinakasentro ng mensahe ng Biblia na naparito sa Yesu Cristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po na there is the indwelling of the Holy Spirit, the forgiveness of our sins, eternal life, mayroon din po tayong transformation life. Because of the Holy Spirit now dwelling in you, He is going to teach us, He is going to help us para yung buhay natin mabago. Sapagkat sabi ng Panginoon, tayo po ay babaguhin niya from glory to glory. Yung mga dating pagmumura natin, bababago yan. Yung pong dating pang-aaway natin, bababago yan. Not because of our own, but because the Holy Spirit and the Word of God na ating pong babasahin. Okay? So that's the implication of the greatest gift na amin pong dinadala ngayon. Now next, there is an invitation. Kasi sabi ng Panginoon, itong regalo na ito para sa lahat. Hindi lang po sa mayayaman, sa bata, sa matanda. It's for everybody. Doon po nung dumating ating Panginoon when He was born, the wise men from the east came to worship Jesus Christ. The shepherd in the fields, they came to worship Jesus Christ. The prophets prophesied, sila Simeon and sila Anna, they all came to worship Jesus Christ, to acknowledge Jesus Christ. But then there are those who miss the coming of the Lord Jesus Christ. You know who? Sino po ba yung leader? Na sinabi nung pumunta po yung the wise men, si Herodes. Si Herodes, tingnan nyo, nakalimutan ko na po. Si Herodes, nung sinabi sa kanya na the king has been born, anong ginawa ni Herodes? Oh yeah, you go and worship so that I may go to worship him too. But you know, he didn't worship Jesus. Ang in-order niya, lahat po ng mga bata ng mamaliit, ipinapatay ni Herodes because ayaw niya ng mayroong competition. Right? Pinapatay niya. So there were those that were skeptic, that they didn't want to accept Jesus Christ. But don't be like those. Because you know why? Sabi sa Bible, those who don't believe in Jesus Christ, they will not see life. So there's a danger, mga kapatid. Pag hindi mo tinanggap yung greatest gift na ino-offer ng ating Panginoon, ng ating Diyos, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala kang relasyon sa Diyos, hindi mapapatawad yung mga kasalanan mo, hindi ka magkakaroon ng life, ng transformative life. So mayroon pong response ang bawat isa sa atin. I want you right now, mga kababayan, mga ka-Escobar, narito, maraming salamat sa pag-grace nyo, papunta dito. I want you to have that decision. You know, Jesus Christ came for you.
He came for you, not only He came for you, He died on the cross for you. And He rose again after 3 days. He came for you. He came for you. Nagpunta ang Panginoon sa Kristo. Ngayon po, yung regalo na yun, kailangan kong tanggapin para maging meaningful. Otherwise, you will not have all those gifts or yung implications ng greatest gift of Panginoon. So, makikita natin na greatest gift is Jesus Christ Himself. He came so that you and I can be saved. So ngayon po, if He came for you, He came for you, ngayon po yung decision is for you. Sabi ng Panginoon, if you open the door of your heart, tumutok-tok ang Diyos ngayon sa puso. Pagbubuksan mo ba ang Diyos right now? Ngayon po, hihiling ko po, sino man ang gustong tanggapin si Jesus Cristo right now. Kung hindi ka sigurado na wala pa si Jesus sa puso mo, this is right now. Sapagkat sinabi ng Panginoon, if you receive Jesus Christ, masusulat ang pangalan mo in the book of life. Pag nandoon ang pangalan mo, you, for sure, ikaw ay maliligtas. At kahit anong mangyari, you can ask yourself, pag namatay ba ako, alam mo kung saan ako pupunta? Alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Yung iba, pag tinanong mo, sasabihin mo, mabuti ako, hindi ako pumapatay. Right? Hindi ako nangangalunya, so pupunta ako. No, we are not going to enter the kingdom of heaven because of our own good deeds. Dahil meron tayong mga ginawang mabuti. Ang only passport ng pagpunta, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Kung pag pupunta ka sa ibang bansa, pupunta ka man ng China, o pupunta ka man ng Dubai, o pupunta ka man ng USA, kailangan may passport ka. Pag wala kang passport, hindi ka mapasukin. Right? So right now, gusto mo ba natanggapin si Jesus Cristo sa puso mo? Very good. Sa mga tinumanggap sa ating Panginoon, ito pong season of Christmas, it's time to say, thank you God for what you have done for me. And I am waiting for your return. Sapagkat alam ko na ako ay dadali mo doon sa iyo, Maria. Para doon sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon, maaari po bang magtaas kayo ng kamay at tayo po'y mananalangin? Thank you. Thank you sa pagtaas ng kamay. Sino ba? Thank you. Maaari po bang lumapit kayo mga kapatid, mga kabayan, sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon? Narito, huwag niyo patigasin ang mga puso. Tanggapin niyo si Jesus. Maaari hindi na tayo magkikita muli. I want to see you again and I want to see you sometime soon. Pero, we don't know, right? But we want to be sure. Pagdating dun sa langit, makikita ko sila Jonathan, sila Obed, lahat ng yung mga mukha doon sa maraming talent. Itong araw na ito, December 24, 2024, tinanggap ko si Jesus Cristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Sige po, alalahanin niyo po, pumunta si Jesus Cristo. It cost Him His life, His own life, para sa iyo. This time, pwede ka rin namang lumahat at sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita. Sige po, yung gusto lumapit, this is the time. Mga kapatid, meron po ba? Kanina, sige, kung ano po, kung nahihiya kayo, pwede namang sabihin yung ganito, sige, manalangin po tayo. Gawin po natin ito ng tao sa ating puso. Sundin po natin ang panalangin, okay? Sabihin po natin ito, dakilang Diyos, maraming salamat po sa Paskong ito na ikaw ay naparito para sa akin. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ang aking mga kasalanan. Gawin mo po ako na iyong anak na sumusunod sa iyong pag-utos. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Praise God! Mga kabarangay, ngayong tinanggap ko na si Jesus Cristo, hindi po nagbibiro ang Panginoon.
yung pangalan mo nakalista na ngayon sa Book of Life. Amen? Sa mga hindi mo nakatanggap ng stock, kami po yung hihingi ng paumanhin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang dakilang regalo, yun naman po ang pinakamahalaga. Someday, makita tayo, who knows, we'll come again. The Lord will prosper you. So, nice ko po na manalangin. At pagkatapos, hingin ko po kay Pastor Louie na tayo po ay pangunahan sa panalangin para po sa mga nangangailangan po ng prayer. Kung may karamdaman kayo, kung mayroon kayo mga mabigat na suliranin, ipag-pray po kayo ng aming mga pastor natin. So, nice ko pong ipanalangin kayo, okay? Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Maraming salamat o Diyos. Ang aming puso ay Diyos. Nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito. Dakilang higalo na aming tinanggap. Dahil po sa mayamang biyaya mo, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kami po ay nagkaroon ng relasyon sa iyo. Patawaran sa aming kasalanan. Buhay na walang hanggan. Ngayon, babaguhin mo ang aming buhay. Diyos, ipatang mo ang iyong magpapalang kamay sa bawat kabarangay, mahal sa buhay, kaibigan, at aming mga kapitbahay na narito, Panginoon. Maramdaman nila at maranasan nila ang pag-ibig mo, O Diyos. Na ikaw, O Diyos, ay buhay na Diyos, mabuting Diyos na namamahal. Pagpalain mo sila, pagpalain mo kalibong sa bayan. At kami po ay umaasa. Someday, magkikita-kita kami dito man sa Eskopa Buli o doon sa langit na kalangitan. Panginoon, pagkubayan mo po ang bawat isa, kanilang sambahayan, ulitan mo po sila na yung bagay na dugo at ang proteksyon, and surrounding with your unfailing love and your favor as with the shield. We thank you, Father God. We love you, Father God. We pray this in the name of Jesus. And all the people of God say amen. Amen po. So purihin po ang Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At nais po ng Diyos na pagpalain po tayo sa bawat aspeto ng buhay natin. Siyempre, pinaka-importante yung ating kaluluwa, hindi po ba? Mas mahalaga yan sa ano bang tatanggapin natin. Kaya ito pong ating inuna, mga kapatid. Yung pong ginawa niyong desisyon na tanggapin si Yesu Cristo, ito pong pinaka-importante desisyon gagawin natin sa ating buhay. Sabi ko, yan po ano. At alam ko po, ito po talagang kailangan po natin, mga kapatid, na gawin natin sa ating buhay. Si Jesus po ang paghariin natin sa buhay natin. Hindi po ito reliyon na, hindi po ito reliyon. Ang mahalaga po, matiyak ninyo si Jesus ang naghahari sa buhay nyo. Yan po, tiyakin po ninyo yan. Mga kapatid, habang buhay pa tayo, dapat alam nyo si Jesus nasa puso ninyo. Dapat tiyak po yan, huwag tayo magkakamali. Isang beses po ang buhay natin sa mundo ito, di ba? Kaya dapat tiyakin po natin si Jesus ang ating pong Panginoon tagapagligtas. Yan po, at yung ginawa ninyo nung siya po, kung kayo po sumunod sa panalangin po sa DI. At nais namin tiyakin na ito po ginawa ninyo, kaya magbibigay po kami ng form dito. Ano lang po, pilapan nyo naman po pangalan, address, edad, at yung kung meron kayong contact number, ay anuhin na po para maipano po namin kayo. Kasi alam po namin na tatanggap nyo si Yesu Cristo tapos yung mababago wala namin. Gusto po namin tulungan kayo na makilala pa ninyo si Jesus. Yan po. Kaya alam ko po may magandang plano po ang Panginoon sa buhay niyo. At ang magandang plano ng Diyos po sa buhay natin nagpapasimula yan kay Yesu Cristo. Kapag siya ang tinagap natin sa buhay natin, gagawa po siya. Babaguhin niya ang buhay natin. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Kaya yung nais namin na hindi masayang po yung ginawa ninyong desisyon. Kaya gusto po namin kunin ang inyong mga pangalan at address para kami po, nais namin na mabisita po namin kayo. Pero bago yun, si ano lang po papaliwanag ito, nais po namin na Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Pangalawa, Jessica. Dati po
Panalangin natin. So, marami na kung kanya tapos. Dalangin mo na lang. Dalangin na lang. Hindi na kung bilang doon ako. Ako na nangyayari lang. Ang Diyos, banal. Diyos na mga Panginoon sa lahat. Kayo po ang aming Diyos na nagkapagligtas ng aming mga kaluluwa. Kayo din po ang Diyos na aming dakilang magdagama. Kayo po nakakabatid ng kalagayan ng bawat sa amin o Diyos. Sino man po ang may mga karamdaman, Ama, na sumayo po ngayon at itinagawa ng Panginoon. Maraming salamat po ang Diyos dahil kayo po ang Diyos na aming dakilang magdagama. Kayo po ang Diyos ng himala. Kayo po ang siyang at nagdala naman ang inyong karamdaman doon sa krus ng Kalbaryo. Sinabi mo, Panginoon, na nananampalataya po kami sa iyong dakilang pangako po. At dalangin namin, pagpalain po ang sino po may mga karamdaman na kinasama naman sa mundo. Sa naman mag-expect. Mag-pray sila. At ito po ay babalik niyo po sa amin. Meron din po rito ang decision slip. Nakalagay po rito yung name nyo, address, contact number, tsaka yung age nyo. Tapos po, meron po rito, lagyan nila ng check yung box na kung ito po yung nasa unang box, tinanggap ko si Jesus. Nag-pray po kayo kanina. Sino po rito nag-pray kanina yung pinag-pray ni Ate Bea? Sino po Jesus? Okay lang po, yun po yung check nyo. Tapos, kung sino po gusto rito mag-Bible study sa kanilang bahay, pwede po. Checkin nyo po ito. Tapos, ibalik nyo po sa amin ito. Sana po kayo kumpleto ng address para po meron po tayong reference para tayo pupuntahan po natin. At napasalamat po tayo sa ating Panginoon. Yes, kasi namin lahat tayo hindi lang kasi blessing. Amen. Meron po Hey, Bon. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, Bon. Ikaw ah.
Pagkalimitan na ito. Yan. Yakapin mo yan. Oo, nagkakasama-sama kami. Oo. Yung nakaraan lang, nandyan, magkakasama kami. Ingat kayo, Kuya Tony. Ilan na anak mo? Apat na. Kasi